Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you, first half na July 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher. As mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayame. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nag-hype ng aking video dyan, marami pong salamat. Sa mga nagka-personal reading din, kung gusto mo ng energy mo lang talaga at personal reading, para sa details, ilalagay ko sa video dyan sa screen yung aking FB. Paki-text na lang ako o paki-message na lang ako sa messenger. May nakita akong pupunaan ako. Yan. And check nyo na lang maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng malapit sa puso mo. Kung sino mang energy yan. Basta, this is an energy reading, okay? Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo yung isipan. 2, 4, 6. Gawin yung guide yung mga warning ha. Hindi yung negative. It's a warning. Para magkaroon din kayo ng idea. I-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin nyo na maiwasan. Okay? Tingnan natin, Scorpio. Ayun. Ayun na nga. Okay. Scorpio of the July. Since July ngayon, di ba? Also, ito yung July is, pwedeng may July na kakilala ka na yun ang kanyang kaarawan. Also, July is 7 minutes, 7 hours, 7 days, 7 weeks, or 7 months. Kung sa 7 weeks iyan, i-ano mo na lang, siguro 1 month and a half something. Tama ba ako? O, kasi kung may 4 tayong linggo, di ba? O mga 1 to 2 months something. Mga ganyan, no? Yeah, may mga situation of, or maybe this July sa iba. This is a blow of emotion, mga unexpected situation happen. Mga ganyan, pwedeng mga storm, pain, disappointment, mga intense situation, pwedeng hoping tingnan pa rin natin, hoping walang away, di ba? Siguro mga kalungkutan lang sa iba, mga konting lungkot, hindi pagkakaunawaan, pwedeng may mga bagay. Basta this an unexpected, sa iba sa inyo. And meron kang staff, you will be taking care of at difficult times. Pwede ito mga unexpected difficulties ng buhay mo, kung saan aspeto ng buhay mo yan, sa paligid mo, mga ganyan, no? Pwedeng yung iba doon sa inyo is yun, manggagaling sa iba sa inyo. O kaya mga unexpected na we have the hills din kasi unexpected of recovery kasi we have also the sun. Also, andito rin kasi si sun. Diba? Mga unexpected recovery po sa iba sa inyo kasi obstacle overcome. Yan, unexpected sa pera man yan, sa mga connection mo man yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan, mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari, o may sorrow over loss ka. Maraming ibig sabihin ng lungkot when it comes to a loss. Tandaan mo palagi, loss of hope, loss of trust, loss of things, loss of someone, loss of pet, loss of pera man yan, di ba? Loss of valuable things, kung ano man yan. Basta, ayaw naman kasi kayong mawala ng pag-asa in life. But always think positive lang kasi may mga san naman na lumabas sa'yo, no? But still, pwedeng loss of trust with comes sa sarili mo, mga ganyan, belief na panghinaan ka ng loob, mga ganong sitwasyon na, pero syempre, don't lose hope pa rin sa iba sa inyo. Yan. Or pwede rin na we come to a loss is separation. Isa na rin yun, diba? Halimbawa, ihihiwalay mo yung sarili mo or someone, ihihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, or magkakaroon ng mga separation, or kung ano man yan, na for the better, for the best, or for a while, pwedeng sa iba, ganun, no? And with the unicorn, use your intuition to make a beneficial change. Kailangan mo ngayon magtiwala sa iyong intuition, sa instinct, kumbaga, kailangan mo rin kasi magkaroon ng awareness na doon sa point na yun, no? When it comes sa unicorn. Kailangan mo magkaroon ng awareness sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kailangan mong maintindihan at kailangan mo talagang
magkaroon ka talaga ng kamalayan, no, sa mga bagay-bagay. Use your common sense din pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Makakagood ba siya or hindi, or basta alam mo naman paano i-handle din yung situation, ano, sa iba sa inyo. And also, we have also the sun again, happiness and well-being. This is also the recovery situation happen into your life. Kaya pagdating dito sa July, siguro magkakaroon ka ng mga pagbabalik na yung strength, confident, pride, or recovery from some aspect of your life. Pwedeng nandun sa point na yun, or may mga bagay ka na i-recovery, or may makakaramdam ka ng mga happiness situation, pwedeng nandun sa point na yun. May mga makakausap ka, o may mga makakasalamuha ka na makapagbibigay sa'yo ng happiness. Yan na yun, may mga well-being situation din dito. It's good siya, no, kasi sun siya sa nakikita ko sa iba sa inyo. Or baka need to recover, ano, sa iba sa inyo. And tortoise, slowly but surely getting ahead. Nagiging mabagal man ang lahat para sa inyo, nagiging mabagal naman ang pagpasok ng swerte o pagpasok ng recovery para sa inyo. But still, magkakaroon pa rin kasi marami kang sun, magkakaroon pa rin siya ng unti-unting paggaang ng sitwasyon, unti-unting recovery and success sa iba sa inyo. Andun yung point na yon, ano? And then also, sa iba sa inyo is, may mga bagay kayo na until now hindi nyo mamadesisyonan. May mga ganun sitwasyon, pwedeng may mga bagay na nahahatak pa kayo na nakaraan, bumabalik kayo sa nakaraan, o may mga pabalik-balik na sitwasyon, pwedeng nahandon sa point na yon, or may mga decision making na hindi pa gaano nag-pursue this time, pwedeng nahandon sa point na yun, ano, ang nakikita ko sa iba sa inyo. But still, kahit na nagkakaroon na nagiging mabagal ang lahat para sa inyo, parating si sun, parating si happiness, ano, don't lose hope. At syempre, dito na sa sitwasyon mo is, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, slowly but surely. You need to be calm, you need to be patient. Isipin mo talaga yung good and bad ng situation, wag din pabigla-bigla talaga. Yun ang palagi mong iisipin, ha? And meron kang courage something, a journey either physical or a mental. Marami kang pinag-iisipan o maraming mabigat na siguro it's more, sa hoping hindi ka nagsiself-pity, ano, siguro marami ka lang ding iniisip, maraming gumugulo sa isip mo, you feeling burden, parang feeling mo is, habang tumatagal, pabigat yung nararamdaman mo, pabigat na pabigat yung, o pakipot na pakipot yung iyong daanan, pwedeng nahandon sa point na yan. Pero wag ka daw maano, kasi parating si recovery, o andito yung sun eh. Tatlo yung sun na lumabas sa'yo sa nakita ko dito. Kaya, pero, syempre kahit pa paano, mag-move ka pa rin, mag-action ka pa rin, ano, sa iba sa inyo. Kaya this July, ang nakikita ko sa'yo dito is makakaramdam ka pa rin ng konting bigat na mararamdaman, ano, or maraming gugulo sa iyong isipan. Mga pabalik-balik na sitwasyon, o may mga bagay ka na babalikan, o paulit-ulit na sitwasyon, pwedeng nandun sa point na yun. Or mga reminiscing from the past situation, pwede rin nandun sa point. And meron tayong dark man, dealing or relationship with a man with a dark complexion or hair. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Pwede yung itong si dark man na ito, if hindi ikaw ito, pwedeng siya yung kukonek sa'yo kasi meron siyang burden situation, o kaya naman itong tao na to is siya yung makapagbibigay sa'yo ng enlightenment in some aspect of your life, di ba? Kung sino man tong lalaki na to, pwedeng itong tao na to is kilala mo na to, as in kilala mo na to, matagal na. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, or pinsan mo, basta kilala mo na siya. Pwedeng kasama sa trabaho mo na palagi mo nakakasama, pwedeng nando sa point na yun. Yun na nakikita ko, vice versa. And magkakaroon ka ng connection sa isang lalaki. Okay, we have the chain of event that will affect your life. Sa iba sa inyo, kasi andito si Tortoise, ibig sabihin, you're still in a chain situation na maaring kailangan mo i-let go, no? Or kailangan mo baguhin, i-transform, o kailangan ng pagbabago sa iba, kung saang aspeto ng buhay mo yan, kasi magiging mas lalong mabigat yung sitwasyon mo pag hindi mo na i-let go ito. Kasi mabigat yung chain na yan, bakal yan, diba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon daw na makaka-apekto para sa iyo.
Kumbaga, siguro magiging magulo yung isip mo, hindi mo parang mafe-feel mo yung abandonment, yung rejection, or magkakaramdam ka talaga ng sadness sa iba sa inyo, puwedeng nando'n sa point na yun, you know. Kaya ingat na lang din kayo 'no. Basta don't lose hope kasi may recovery ka naman na magaganap sa buhay mo. And meron kang new beginning 'to, Okay, with the birth or conception of a child or enterprises. Sa iba sa inyo, this is a new beginning of life. Kung titignan ko dito with comes sa Sun, is after that dark situation and difficulties happen and burden situation na matagal mo na tong iniinda or matagal mo nang nararamdaman o kinikimkim man yan sa iba sa inyo, ngayon is titignan mo si lalaki, nakatingin siya doon, di ba? You are more on looking to the future, andito na yung recovery, andito na yung new beginning. Sa iba naman sa inyo is andun yung point of rebirth, no? Pwedeng na kinakailangan yun na mag-rebirth o kaya naman is magkakaroon na ng mga rebirth situation happen into your life. Ganyan, mas makakaramdam ka ngayon ng pagkagaang, di ba? Mas makakaramdam ka ngayon na ng calmness and peace, pwedeng nandun sa point sa iba. Or you need, mag-let go or i-freedom talaga yung sarili mo. And then also, sa iba dito is pwede rin na may mga, mag-aalaga ba kayo? May mga bagay, may pag-aalaga ako nakikita. Also, pag-helping and pag-aalaga kasi ito, bata man yan o matanda, pwede nag-aalaga kayo. Or, sa iba sa inyo, siguro kailangan alagaan din yung sarili nyo, no? Kasi this a revert also. Kumbaga, kung kailangan may mga dapat i-transform sa sarili, gawin, i-let go, i-freedom, gawin. Sa iba naman sa inyo, maaari may mga buntis, mabubuntis, or mga anak. Either itong tao na to is connected sa iyo, or maybe ikaw ito, kung babae ka, o kaya naman tao na kukonect sa iyo. No? Yan, pwedeng nandun sa point na yun. Ito, kasi ano yan child, ito. Yan, newborn child sa iba. And then also, bakit yan ang ilong ko? Okay, sa iba naman sa inyo, bigla ka parang may sumusundot kayo sa ilong ko. Meron talaga. Nag-ano naman ako, naglinis naman ako. Sabay, ganun Yun, sa iba sa inyo is meron nakakaisip kayo ng mga idea na gusto mong mag-business, gusto mong i-expand yung iyong business, or may mga you want to invest for something, pwedeng nahandon sa point na yun, nagkakaroon ka ng mga conception sa mga bagay-bagay sa buhay mo. Igawin mo siya kasi ang nakikita ko sa'yo dito is magsasucess daw ito. Yun na nakikita ko dito. Kung ano man yung aspeto ng buhay mo, magsasucess siya. Ay, hindi pa pala yan. Ito pa pala ate. Okay. Okay, o di ba sabi ko sa iyo, we have the Diana, tsaka si Butterly Maiden. O like I told kanina, di ba, transformation. Tas focus and intention to your goal. I told you. Tapos may boundaries. May mga distance and boundaries. Siguro, yung iba sa inyo, si Star, ikayo, nagkaroon na kayo ng mga boundaries, or maybe you're putting boundaries with someone, or nahandoon yung point na mas focus ka sa sarili mo, mas sinasamahan mo yung gusto mong samahan, or maybe someone's put a boundaries pagdating sa'yo, o kaya is you need, or maybe you need, yon. Kasi andito rin yung point na love yourself, enough to say no to others, demand on your time and energy. Okay, magko-focus ka ngayon sa sarili mo, no? Sa nakita ko, kinakailangan mo rin fokusan yung sarili mo sa iba sa inyo. Kaya nandito si boundaries. Era of the Diana, focus intention, keep your awareing thought, feeling, and action, focus on your target, and you will make your mark. Ngayon, alam mo, kasi kung titignan ko si Transformation, unahin ko muna to si Boundaries tsaka si Diana, alam nyo kayo mga Scorpio kasi, sometimes, meron kayong mga banat sa buhay. Banat sa buhay? Ano ba yun, ate? Hindi, meron kang mga tirador sa buhay o banat sa buhay o sa sitwasyon na nagmamark talaga kayo. Alam niyo yun, nahadun kayo sa point na yon. Either this is a bad or good man yan. Nagmamark kayo. No? But, ang nakikita ko ito kasi we have the boundaries, kailangan mo din pigilan yung sarili mo. Kasi may mga time na yung mark na yon is pwedeng hindi makalimutan ng ibang tao. Lalo na kung ito is hindi
hindi good yung outcome, di ba? Nahantong sa point na yon. Kaya, kaya handito rin si compassion, kumbaga, kailangan mong mag-release din ng mga bagay-bagay o sitwasyon when it comes sa sarili mo. Diba? Pag-isipan mo talaga when it comes to tortoise na when it comes to a good and bad situation, ano? Kasi nagmamarka talaga kayo. No, sa relationship man yan, nagmamarka kayo sa mga bagay na sa mga tao na nasa paligid nyo. Basta everything, anything, situation na kikilos kayo, magsasalita kayo, gagawa kayo, nagmamark kayo. No? Kung ito is good, it's better. Di ba? Better yon, best yon. Pero kung yung mark na yon medyo nagiging boundaries na para sa iba, nagiging pana para sa kanila, di ba? Na nasasaksak sila. Hindi naman good din yun. Pero kaya medyo kalma lang din, no? Sa iba sa inyo. Huwag mo ubusin yung energy mo pagdating dun sa mga bagay na yun kasi it's wasting time. Kumbaga, mas mag-focus ka sa sarili mo to growth na doon sa point ngayon. And also, with come to focus your intention, kasi meron tayong sun and crib, na hando yung point na this time is meron kang pupukusan to recover the situation. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Physically, emotionally, spiritually, basta meron ka daw aayusin, i-recover, or i-fulfill something or i-achieve na situation, you have a goal to target this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yon, and maaari ito yung pinaka-importante or importanteng sitwasyon sa buhay nyo, or kung this is transformation and that ito si transformation sa kasi focus intention, if this is a health issue, ganun din sa iba sa inyo na kailangan mo mag-focus din more to yourself kasi we have the boundary din sa mga iniinom, kinakain, mga maintenance if ever na meron ka, kung may mga nananakit, ganun din. No, kasi this is also the transformation. Ibig sabihin, kailangan mo focus sa iyong mga mission, sa iyong mga goals, sa mga need to transform into your life. And syempre, you are experiencing enormous change right now which bring great blessing. Congratulations sa iyong great blessing tulad with the sun and the crib kasi handun yung point na magkakaroon talaga ng mga successful and achievement and fulfillment happens sa iyo when it comes in this July. Congratulations! Kung titignan mo, di ba, dito yung ang dami niyang paro-paro, ibig sabihin maraming marami kang aayusin either sa iba, maybe sa iba. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay na magbabago na talaga. No, it's more on transformation. Or sa iba, is needed. No, kasi nahadun si tortoise, saka itong apat na to. Yan sa iba sa inyo. But still, may great blessing. Kung tingnan mo na, dito yung kamay niya nakaganon, di ba? Naku, isahod nyo na yan. Kasi may blessing na darating sa inyo. As in. Congrats sa blessing. Tingnan natin. Baka yun yung mga unexpected na darating sa iyo. Blessing. Congrats. Tingnan natin ang iyong energy, Scorpio. Okay, when it comes sa you have the 8 ito. Hindi. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is hindi ko na alam why, pero mahina yung energy na nakukuha ko sa'yo. Okay ka lang ba? Di ba sa inyo may sakit Ganyan. Kung mabigat yung pakiramdam nyo, if you think na talagang feeling mo may sakit ka, o may mga nararamdaman ka na pain, siguro magpahinga muna kayo, no? Nando sa point na yun. Bigyan nyo talaga ng time yung sarili nyo. Isipin nyo, tandaan mo, mas mahalaga ang kalusugan, di ba? Kasi wala kang magagawa kapag may sakit ka. Yan, medyo low yung energy ng iba sa inyo, maaari may mga sakit kayo. Kung ano man ang sakit nyo, magpa-doktor kayo, mag-remedy kayo kaagad. Malalaman yan or basic, ganyan. Baka maaring may mga situation na mga ubo, sipon, lagnat, o throat, masakit yung lalamunan, garagar, may thyroid, as in masama yung pakiramdam, bahing-bahing situation, ganyan. Sa iba sa inyo, pwedeng nahadun yung point na sana wala kayong permanent na sakit,
kung ano man yan. Yan. So, iba sa inyo, when it comes sa energy mo, na-handle yung mga bagay. Siguro may mga iniisip ka, o may mga nakakausap ka, o kinakausap ka, o kakausapin ka, na makakaramdam ka ng painful, na makakaramdam ka ng frustration. Pwedeng naanto sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, na makakaramdam ka ng self-imprisonment in some aspect of you, mga ganun sitwasyon. Pwede rin na doon sa point na may mga bagay o sitwasyon sa iba sa inyo na parang, hindi ko alam kung ano, maaring hindi kayo lahat parang mako-corner ka sa situation. Halimbawa, mayroong kumausap sa iyo, 'di ba? Tapos na-corner ka niya, tapos kung ano-ano yung sinabi niya. Pwede mga ganun sitwasyon. Yung may mga ganun, or ikaw ito sa kanya. But still, nandun yung pain, or maybe mapofocus ka daw sa painful ng sitwasyon. Mafe-feeling trap ka, stuck, or stress in some aspect of your life. Sa iba naman sa inyo, doon kayo sa point na magkakaroon ka ng mga choices in life. Yeah, may mga choices happen situation into your life na siguro may gusto kang gawin, may mga aayusin ka, may mga ita-transform ka, isasaayos, o may mga i-renewal ka, yung mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. Okay, parating kay Scorpio. Parating sa'yo. Ayan. Baby. Devil. Devil agad. Universe. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, Scorpio, ang nakikita ko sa iyo dito. Teka lang. May taong kakausap sa iyo. Matanda. Matanda to. Lalaki? Sa iba? Maybe this week, or pwedeng nakausap mo na to, or ikaw ang kakausap sa kanya. Yun. Basta lalaki siya. Either this is kapamilya, o kaya is kasama sa trabaho. Basta lalaki siya. And then also, is parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, meron daw sitwasyon sa buhay mo na either ito is delay, or madidelay, or i-delay, or may stagnant, or may stuck. Meron daw ganun. Hindi ko alam kung ano yun pero may ganun daw na sitwasyon na magaganap. Nagaganap maybe sa iba. Yun. Pero, wag ka daw mawawala ng pag-asa kung we have the sun and the clip din kasi, di ba? Ibig sabihin, magsasucess pa rin siya. Kung siguro delay lang siya, no? Yun na nakita ko, pero magsasucess pa rin siya sa nakita ko dito. And then also, parating din sa iyo is, meron ka daw babalikan. Hindi ko alam kung ano pero meron ka daw sitwasyon na babalikan, or sitwasyon, or kung ano man yan, basta may pagbabalik sa nakaraan, o may babalikan ka raw. Yun na nakikita ko. Ang parating din sa iba sa inyo is, magkakaroon ng mga happy gathering situation within 2 to 3 to 4 days, 4 weeks, or 4 months. Pwedeng na doon sa point na yun, ano, may mga happy gathering, pwedeng may mga sitwasyon na bibigyan mo talaga ng effort, ganyan, may mga creativity, may mga joy situation, pwede rin na may mga celebration, cooperation, o sa iba dito, this a group no? Parang yung iba parang group of person na siguro mag-focus ka doon, dadalo ka doon, o kaya mag-chill-chill. May mga mag-chill-chill sa iba, ganon. Baka lalabas ka, o lalabas kayo, o may mag-aaya sa'yo, o ikaw yung mag-aaya, ganyan. May mga pag-aayang sitwasyon sa iba. Sa iba, may mga new exciting plan ako nakikita.
Yan, o makakaramdam ka ng excitement sa nakikita ko dito. Pwede rin kasi yung na-excite ka, no? Yung sinasabi ko parang may mag-chill or gathering or happiness or collaboration. Pwedeng connected din yun sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito, yan, nandun din yung point na mas magiging more on creativity ka daw this time kasi may mga bagay ka daw na may isip. Siguro mas marami kang maiisip na bagay na gusto mo i-pursue, gusto mong gawin to, gusto mong gawin yan. Nandun yung pagiging creative thinking mo, kumbaga nandun sa point na yan, no? Yun nga lang, because of that thinking then sa iba sa inyo, medyo nagiging mabagal like a tortoise. Parang si tortoise, nagiging mabagal yung action, yung decision na ito. Kaya, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Hindi ko lang alam kung may hinihintay ka pa o may paghihintay na sitwasyon sa nakikita ko dito. Yun. And then also, parating din sa iyo is, meron ako nakikita na taong manggagamit. May corrupt, dishonest, chaos, obsessed when it comes to status, materialistic, hoping hindi ikaw. Ano tawag dito? Makasarili or sakim. May nakita akong ganun May taong disloyal. May taong parang may obsessive. Parang ganun. Ako nakikita. And then also, alam mo yung may tao rin ako nakikita dito na parang, hindi ko alam kung mayabang ba siya, or may pagkahamog ba siya, arrogante ba siya, o tuso ba siya. Kasi, yung may tao ako nakikita na kailangan siya yung masusunod. Ganun. Kung siguro kung ano yung gusto niya. O kaya naman is ayaw niya pinagsisibihan siya maybe sa iba, or talagang nahandun lang siya sa point na yung gusto kong gagawin ko. Good or bad man ito. Parang nahandun. Para kasi sa kanya, tama yon. Para sa kanya, parang hindi ko alam kung feeling niya ba is mas nakakataas ba siya, or feeling niya is tama lang talaga yung nasa isip niya. May taong ganun. Ako nakikita dito. May opportunity na darating sa'yo. May sitwasyon na magsasucess sa'yo. As in. Tapos may mag-e-end na sitwasyon, tapos may magsasucess. Merong tao na no. Alam mo, may malalaman ka raw. May malalaman ka na sitwasyon. Parang may marireveal. There's a revelation, there's a truth to reveal situation. Tapos, may tao daw na magko-confess o makipag-communicate sa'yo, or maybe ikaw ito. Tapos, may tao na nagsisisi or nakakaramdam or makakaramdam ng pagsisisi. Tapos, merong tao ako nakikita na parang gusto niyang linisin yung sarili niya. Maybe ikaw ito or someone connected sa'yo, ganyan. Tapos may tao din na nakukonsensya. Ganun. Dapat iwasan niya, universe. So, wow, sun. Ang dami mong sun. Magkakaroon ng pagbabago sa'yo talaga. Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung ma-imbalance ka. Iniinom, kinakain, or gumawa o magdesisyon o magsalita ng situation na pwedeng maging chaos or pwedeng hindi maging maganda yung outcome. Iwasan mo din na ma-disorganize ka sa pera mo man yan, sa iniinom o kinakain, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo din na ma-overcommitment ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na
ikakalugmok mo ito. Or ibig sabihin, hindi ikakasuccess. Okay? Kung ano man yung meron sa'yo. Kung ano man yung sa tingin mo na hindi ako magsasuccess dito, ganyan-ganyan, let go mo yon. Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt, ng doubt, na basta kalungkutan o mga bagay na pwede mo ikalungkot or outcome is ikalungkot, iwasan mo yon. Think advance palagi. Okay? Handa din yung point na kailangan mong i-evaluate yung mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo para mag-success ito or mag-achieve or ma-fulfill nga doon sa point na yon. Eh, syempre, yung mga false impression mo, if ever, iwasan din. Kung may mga, huwag ka rin mawawala ng pag-asa ha. And also, iwasan mo rin yung mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng mga complicated situation, magkaroon ng mga conflict, mga pain, intense, o kalungkutan, o mga hindi pagkakasundo, iwasan mo, mga depression, ikaka-depress mo, ikaka-heartache mo, mga ganyan, ikaka-loss mo, mga ganong sitwasyon, iwasan mo. Siyempre, kung may mga problema ka, wag mo naman din kimkimin. Kailangan mong i-share sa tao na alam mong makakatulong sa'yo. Sa tao na hindi kanya i-judge, sa tao na hindi kanya ibebenta, diba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, is kailangan, no? And kailangan mo din syempre na mangako sa sarili mo na you need to release the pain of the situation or na magfo-focus ka to recover or to getting over the worst of your life. Mga ganon. Kailangan mo i-refreshing din yung emotions mo this time. Sa nakita ko, syempre need to forgive them, need to accept, and it's time to heal. Okay? Okay, tingnan natin. Kung yung mga bagay na nito recover it. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love. Okay, when it comes sa love, okay, iba dito kapatid, Or iba is kasamaan sa trabaho. Ay, family pala, iba. Okay. So, iba naman sa inyo is yung hindi kayo nagkakasundo either kapatid mo, kasamaan sa trabaho, pamilya, or taong mas may edad sa iyo. Yun ang nakita ko. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, ay, ganun. Sandali. Ay, talaga? Sigurado ka dito? Bakit ate? Vice versa tayo ha. Kasi dito sa itong tao na to, kung single ka, isa or dalawa, ito, or maybe kilala mo na talaga siya sa iba sa inyo, hindi ka naman niya gusto. Iba yung pakay niya sa'yo. Kasi mag-ingat ka na lang. Well, baka, dito sa nakuha kong energy ha, dito sa nakuha kong energy, itong tao na to is hindi siya good. Ibig sabihin, may pangluloko or sinungaling itong tao na to. No? Kaya ingat ka na lang din. You need to be huwag kang mag mag-angahan, okay? Ate harsh yung sinabi mo, te. Okay nga. Yun na nga yun. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay na hindi yung conflict. Kasi isa dito talagang naging sakim at makasarilan talaga. Kumbaga, alam ko naman na ibinigay mo yung lahat pagdating sa kanya, effort, help, support, money, sa iba. Minsan, ganun talaga, you try to make it balance naman yung sitwasyon. Eh, kaso hindi binitray ka niya di ba? Andun yung point na yon. May edad ba to sa'yo or ikaw ito? Sa iba sa inyo. Yun. Kumbaga, iba yung, this is not a love. Yung nakita ko dito, hindi ito love. Alam mo yung point na kailangan kita because of the needs. Yung nakuha kong energy ha. Yun ang nakita ko dito. Kung kayo naman is kung kukonekto sa'yo, kung kukonekto sa'yo, nagdadalawang isip siya. Pero kukonekto. As in,
gusto pa rin niya ng partnership, pero it's up to you, ha? Nasa sa'yo na yan kung tatanggapin mo siya or hindi. Kung gusto mo uli martir o lalaki ka man o babae, nasa sa'yo na yan, di ba? Okay, kung kayo naman is may third party relationship, yes, merong third party kasi hindi yung pagbabackstab na nakita ko dito. Siguro nagkakaroon lang din kayo ng connection kasi baka kung may mga anak kayo o kaya naman is hindi lang maka-release yung isa, di ba? Pwedeng nahado sa point na yun. Pero choice mo yan kung ano-ano mo. Kasi isa sa inyo still holding ang nakikita ko dito Yun. Pero, syempre, nasa na yan. Pero kung ako sa'yo, sa ating pala desisyon. Well, desisyon nyo na yan kung sa may mga third party situation, okay? Yan. Kung ikaw yung third party or ikaw yung gumagawa ng third party, it's your choice. Wala namang tama sa mali Kasi, everything happen kasi may lesson tayong matututunan. Pero, syempre, mahirap yung lamunin ka doon sa sitwasyon na yun, di ba? Mahirap yun. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman, kung kayo naman is walang third-party relationship, may mga bagay o sitwasyon daw na pwedeng hindi kayo magkakaunawaan, hindi kayo magkakasundo, ganyan. Mahaba yung pasensya ng isa sa inyo. Andun din yung point na they still holding this connection, napaka-giving or giver or patient talaga nung isa. Sa nakikita ko, nagkakaroon ng mga pagpaplano, nagbibigay naman ng effort, ang bawat isa or isa sa inyo, sa nakikita ko dito. Andun na may mga sitwasyon, kung may mga pagdadaanan kayo ng mga challenge, may completion din naman ako na nakikita dito sa nakikita ko. Pero magkakaroon daw siya ng dealing sa'yo. Parang, hindi ko alam kung may sasabihin, either ikaw yung makipag-deal o may sasabihin ka sa kanya or siya ito. May magsasalita siya. May magsasalita. Either may hihingin or may sasabihin na pabor sa kanya or basta ganun. Basta may ganun sitwasyon. Ako nakikita. May pag-uusap na magaganap o mangyayari. Pwede rin naman na may mga go-out situation kayo. Pwedeng magkikita kayo sa iba kung LDR kayo, di ba? O magkalayo kayo. Baka may mga date-date o may mga union, may mga exciting plan, exciting. O may mga ikaka-excite ka would come in this connection or siya ito, mga ganun sitwasyon. Ako pero, medyo magulo rin kasi, no? Medyo may gulo yung situation or magulo lang talaga yung isip ng bawat isa or isa sa inyo na handun sa point na yon. Sa nakikita ko dito ha. Yun. Pero masabaan nyo na lang lalo yung pasensya nyo if ever na magkaroon talaga ng mga conflict. Natural yun sa relasyon, yung magko-conflict. Yun. Tingnan natin ang money and trabaho. Okay, when it comes sa iyong trabaho, sa trabaho mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, ando naman yung cooperation, no, ng mga nasa paligid mo. Siyempre, hindi naman mawawala din na may mga, yung iba sa inyo, o yung iba sa nasa paligid mo, is, may mga sikreto na or maybe ikaw ito, may mga sikreto na ayaw din nila ipaalam sa'yo. Ganyan. Na doon sa point na yun, or masikreto lang talaga sila pagdating sa iyo. Yun. Baka naman kasi baka naman kasi pala kwento ka. Joke. Namintang. Sa atin namintang Hindi, malay mo, di ba? Hindi naman kayo lahat. But still, nandun yung point na yon. Ibig sabihin, may mga tao sa paligid mo, or maybe isa ka rin dito, na masikreto. Ganun. May mga tahimik pero nagmamatsyag. Nandun sa point na yun, kung sa pera naman ito is nandun yung point na aware ka naman pagdating sa pera mo. You value your money sa nakikita ko sa'yo dito. Ganun din sa trabaho. You value yung
trabaho mo o pinagkakakitaan mo ng pera, pwede na doon sa point na yun, sa nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang, ang nakikita ko kasi sa'yo dito, either yung iba is napupunta sa ibang tao din. Hindi ko sinasabi na maging madamot kayo. Siguro, kasi nasa sa'yo yung susi nito eh, no? Nasa sa'yo yung key. Kailangan mo lang siguro ng control and balance kung paano mo i-handle yung pera mo. Yun ang nakikita ko. Kailangan mong pag-isipang mabuti when it comes to tortoise talaga kung kasi 'di ba gusto mo mag-success, 'di ba? Baka baka kasi sa iba sa inyo is konting success lang, go, go, go na agad, 'di ba? Maglalabas na kaagad, mag-ingat pa rin kayo sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. But still, magkakaroon naman daw siya ng growth, magkakaroon ng improvement. Sa iba is kailangan mo talaga maging practical. Kasi iba sa inyo may problema sa trabaho or sa pera. Kasi kayo rin naman ang gumawa niyan eh. Kayo din naman ang ga-action niyan. Kayo din naman nagdedesisyon niyan. Kaya wala kayong dapat nasisihin, kundi yung sarili niyo, di ba? Yun. Kaya, give your effort and hard work and be practical. Ang sinasabi dito, kailangan mo talaga ng patient talaga para hindi kumastos or fokusan mo. And then, syempre, maging very creative ka. Tsaka, mag-action ka talaga. Kailangan mo talagang mag-ingat. Also, andito rin yung kailangan mo mag-ingat sa sitwasyon pagdating sa trabaho man yan o sa kaperahan. Pag-iingat is needed. Yun. Kailangan focus to your intuition, to your instinct, or kasi mabivision mo naman yun eh. Alam mo naman din siguro yung mali at tama, no? Okay? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Iba sa inyo, breadwinner kayo. Basta mag-ipon kayo. Yun ang nakita ko dito. Hindi yung nag-iipon kayo para sa ibang tao. Joke. Hindi, pera nyo naman yan. Okay? Arigato namaste, God bless.